Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Mons. What is the connection between the first reading and the Gospel? Between the book of the prophet Isaiah and from the Gospel of Mark? The first reading is about the promise. We heard in the first reading that day will come when the eyes of the blind will be opened and the ears of the deaf be cleared. Then will the lame leap like a stag. Then the tongue of the mute will sing. The days will come when these things will happen. The promise. And what did we see in the gospel? The fulfillment. Jesus cured a deaf man by putting his finger into the man's ears and saying, "Be opened." Immediately, the man's ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly. Mga kapatid, kapag ang Diyos ay nangako, Kanyang tutuparin ang pangakong ito. Yan ang pwede nating mapanghawakan. Kapag nangako ang Diyos, maaaring magtagal, pero sa bandang huli, tutuparin niya ang Kanyang pangako. Hindi yan katulad nating mga tao. Ang galing-galing mangako, pero hindi naman ginagawa. Oh, sige, babayaran kita. Babayaran kita sa katapusan. Alam ko, may utang naman ako sa iyo, hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Babayaran kita. Ilang beses na kayong pinangakuan na babayaran kayo sa kanyang utang? Natupad ba? Hindi. Ganyan tayo eh. Magaling tayong mangako, pero hindi naman natin tinutupad. Yung mga mag-asawa na naririto, yung mga ikinasal sa simbahan, hindi ba't nangako kayo sa harap ng altar na magiging tapat kayo sa isa't isa? Tanong, nagagawa ba na yan ng maraming mag-asawa o ng lahat ng mag-asawa? Yung iba, tapat kapag kaharap ang asawa. Pero pag hindi na, meron ng ibang katapat. Di ba? Sa umagang ito, aalalahanan tayo na kung paanong ang Diyos ay naging tapat sa Kanyang pangako, sana tayo din ay maging tapat sa pangako natin. Kaya, wag basta-basta nangangako. Wag basta-basta nangangako. Dapat pinag-iisipan, pinag-aaralan, pinaghahandaan. Kaya nga ho, kahit sa pagpapakasal, yan ang kuminsan ang problema. Bakit nagkakahiwalay? Kasi hindi naman talaga pinag-isipan eh. Bugso ng damdamin. Naakit ang mata. Ayun. Parang pagkain. Nakita, mukhang masarap. Kumuha ng marami, pero hindi naman nagustuhan, iniwan, sayang. When we make promise, make sure that we think about it, that we pray over it, so that when we make a promise, we will do everything to fulfill it. Ang Diyos nangako, ang Diyos tumupad sa Kanyang pangako. At ano ang response ng mga tao nung makita nila yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus? Sabi dito, they were exceedingly astonished, and they said, "He has done all things well." They were exceedingly astonished. Gulat na gulat sila. Manghang-mangha sila. Napapawaw sila.
My dear brothers and sisters, let me ask you, when was the last time you said, wow? When was the last time you were exceedingly astonished because God has done something beautiful to you? O baka naging ordinaryo na lang lahat ng bagay? Alam nyo, September 8 ngayon, liturgically, no, hindi natin ipinagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Birhen sapagkat natapat ito ng Sunday. Ang Sunday, ang ordinary Sunday, ay mas mataas sa hierarchy, mas mataas ang value kaysa sa kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birhen. But even then, we can reflect on the words of Mary, the Magnificat. And what was Mary's response to the wonder of God? My soul magnifies the Lord. Ang puso ko ay nagpupuri dahil sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa ng Diyos sa akin. Kailan ninyo huling sinabi yung mga ganong salita? Ang puso ko'y nagpupuri, Panginoon, sapagkat ang bait-bait mo sa akin. Ang puso ko'y nagpupuri sa iyo, O Diyos, sapagkat tinupad mo ang pangako mo sa akin. Kapag kayo ba pinagpapala, kapag tumatanggap ba kayo ng special na biyaya, ano ang namumutawi sa inyong mga labi? Do you sing the goodness of the Lord? Do you give thanks to the Lord and wonder? Kaya ulitin ko yung tanong ko when was the last time you say, wow, wow, ang bait-bait talaga ng Diyos? Siguro, ang kailangan din natin ay mabuksan ang ating mga mata. Kasi, kumisan humihingi tayo sa atin ng Panginoon, sa Panginoon ng tanda, Lord, give me a sign. Give me a sign. Give me a sign that you love me. Give me a sign that you are still there. Give me a sign that you answer my prayer. Perhaps that should not be our prayer. Lord, give me a sign. But rather, Lord, give me the sight. The sight. Panginoon, bigyan mo ako ng kakayanang makita. Kasi baka mamaya sabihin sa atin ng Diyos, anong sign? Sign? Nakapaligid na nga sa yung sign Ang dami-dami ko na nga ipinakikita Ang dami-dami ko na nga pinadadala Ang dami-dami ko na nga ibinibigay Ano pang hihingin mong sign? Baka hindi yun ang problema. Ang problema natin ay sight. Kaya, hilingin din natin sa Panginoon, Lord, open my eyes. Open my eyes that I may see the wonders of your love. Open my eyes, Lord, that I may see the signs of your love. Kasi baka mamaya, katabi mo na, hindi mo pa pala nakikita. Minsan ganyan, hindi ba? Reklamo ng magulang, ng mag-asawa, sasabihin ng babae, nako, yung mister ko, hindi man lang napansin yung aking bagong haircut, no? Mahal-mahal yan, no? Hindi man lang napansin yung aking kilay, pantayan, no? Mga mister, tignan din naman ninyo paminsan-minsan ang misis nyo. Baka may bago. At sabihin nyo, wow, ang gandam-ganda mo ngayon O mga misis, baka naman kulang din kayo sa pagpansin sa mga nakikita, sa mga nagagawang mabuti ng inyong mister. Baka hindi nyo napapansin yung kanyang muscle,
Ha? Nag-gym yan eh. No? Pansinin nyo. No? Sabihin nyo, lumalaki ang muscle mo, ha? Okay? Sino bang pinagpapupugian mo? Ako ba? No? Oh, mister, be careful sa inyong isasagot, ha? And that seems to be the problem with many of us. God has been showing His love, and we fail to see because our eyes are closed. We are not able to wonder because we fail to see the miracles happening around us. Ang Diyos, kapag nangako, Kanyang tutuparin. Sana, kapag tinupad ng Diyos ang Kanyang pangako, matuto naman tayong magpasalamat at humanga. Buksan natin ang ating mga mata. Buksan natin ang ating mga tainga. Buksan natin ang ating bibig. Nang sa ganon, makita natin ang kagandahang loob ng Diyos. Marinig natin ang Kanyang tinig na nagsasabing, mahal kita. At sa pamamagitan ng ating bibig, masabi natin sa Diyos, salamat po.